Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita dito sa mundo ng crypto at yan po ang posibilidad na bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $80,000. Ano nga bang dahilan? Yan, ang dahilan po rito ay syempre walang iba kundi ang bantang tariff o karagdagang buwis ni US President Donald Trump laban sa bansang Russia. Ang balitang ito ay nagdulot po ng matinding pressure sa cryptocurrency market, lalo na sa mga Bitcoin investors at saka traders. Ngunit paano nga ba konektado ang geopolitics sa presyo ni Bitcoin? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na po sa mga may interest dito kay Bitcoin. At maliban po dyan ay ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong magpanik? Kaya Yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si US President Donald Trump. Ngayon ay bakit nga ba nagbabanta si Pangulong Trump ng tariff sa bansang Russia? Ayan, magsimula po tayo sa ugat ng issue. Ang tensyon po sa pagitan ng US at Russia. Ayon po kay Pangulong Trump, hindi siya natutuwa sa paraan ng Russia sa pakikitungo sa ceasefire o tigil putukan sa kanilang sigalot laban sa bansang Ukraine. Dahil dito ay nagbanta po siyang magpataw ng bagong tariff sa Russian oil na maaring umabot ng 25%. Ano ang epekto nito? Kapag tinaasan po ng US ang buwis sa Russian oil, magiging mas mahal ang presyo nito sa global market. At kapag mas mahal ang langis, tataas din ang energy cost kung saan ay isang pangunahing gastusin sa Bitcoin mining. Alam naman natin na ang Bitcoin mining ay nangangailangan ng napakalakas na computational power na nangangahulugan ng mataas na konsumo sa kuryente. Kaya kung tataas po ang energy prices, maraming miners ang maaring tumigil o magbenta ng kanilang Bitcoin holdings para makabawi sa gastos. Ngayon ay paano po naapektuhan ang presyo ni Bitcoin? Dahil po sa uncertainty na dulot ng tariff, maraming investors ang nagbebenta ng kanilang Bitcoin na siyang nagpapababa sa presyo nito. Sa ngayon ay nasa $82,000 ang trading price ni Bitcoin. Ngunit ayon po sa mga eksperto, posible itong bumagsak pa sa ilalim ng $80,000 sa mga susunod na araw. Ayon po kay Ginoong Peter Brandt, isa po siyang kilalang market analyst, maaaring bumagsak si Bitcoin hanggang $65,635 kung magpapatuloy po ang negatibong sentiment sa market. Bukod pa rito ang MACD at saka RSI indicators, ito po ay mga dalawang mahalagang technical na metrics, ay nagpapakita ng bearish trend. Ibig sabihin ay wala pang sinyalis ng recovery sa presyo ni Bitcoin sa ngayon. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng mga malalaking investors? Sa kabila ng pagbaba ng trend, patuloy pa rin ang mga institutional investors sa pagbili ng Bitcoin. Yan, ang Marathon Digital, isang malaking Bitcoin mining company, ay nag-launch ng $2 billion na stock sale upang bumili ng mas maraming Bitcoin. Yan, ang Meta Planet naman at Strategy ay patuloy na dinaragdagan ang kanilang Bitcoin holdings. Ngunit sa kabila ng mga institutional purchases, tila hindi pa rin ito sapat upang mapigilan ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin. Sa katunayan ay may mga investors na nagsimula na pong mag-withdraw ng kanilang Bitcoin mula sa exchanges kung saan ay mahigit 6,000 BTC ang inalis sa market na maaari pong sinyalis ng panic selling o paghahanda sa posibleng pagbagsak ng presyo. Ngayon is babagsak nga ba talaga si Bitcoin sa ilalim ng $80,000 na presyo? Ayan. Kung titignan natin ang kasalukuyang fundamentals at saka technical analysis, meron pong malaking posibilidad na baka bumagsak nga si Bitcoin sa ilalim ng $80,000 sa maikling panahon lamang. Pagdating po sa fundamentals, ang banta ng tariff at saka geopolitical na tension ay nagdudulot po ng uncertainty, dahilan para magbenta ang maraming investors. Pagdating naman po sa technical analysis, si Bitcoin ay nasa ilalim po ng isang descending channel, isang pattern na karaniwang sinyalis ng patuloy na pagbaba ng presyo. Yan, mas maganda sana kung nagpakita kasi sila rito ng chart pero wala. Ngayon pa man ay mahalaga pa ring tandaan na si Bitcoin ay isang highly volatile asset. Maaari po itong bumagsak sa $80,000 pero maaari po itong biglang umangat muli. Depende po sa market sentiment. Ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin?
Ayan, una, kung ikaw po ay isang long-term investor, ang pagbagsak ng presyo ay maaring magandang pagkakataon para bumili ng mas murang Bitcoin bago po ito muling tumaas. Kung ikaw po ay naniniwalang tataas po ulit si Bitcoin sa long term, maaring ito po ang perfect na buy the dip moment. Kung ikaw naman ay isang short-term trader, ang volatility ay maaring maging isang malaking hamon. Kung hindi mo alam ang iyong trading strategy, maaari ka pong malugi kung mali ang timing mo sa pagbili or pagbebenta. At panghuli ay sa mga nagmimina po ng Bitcoin, ayan mga crypto miners, meron po ba sa inyo dyan ang patuloy na nagmimina ng Bitcoin dito sa Pinas? Sa tingin ko is mukhang wala na po yata kasi sobrang mahal ng kuryente unless na gumagamit po kayo ng renewable source of energy. Ayan, katulad po ng solar panel. Pero ayan, mahirap din ang maintenance niyan. Ngayon is yan, para sa mga crypto miners, maaring tumaas po ang operational cost kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng energy prices dahil sa tariff. Kaya naman ay mahalaga pong pag-aralan natin ang magiging epekto nito sa ating profitability ng ating mining operations. At ayan, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, ang crypto market ay laging naapektuhan po ng global events, lalo na si Bitcoin na madalas gamitin bilang isang alternative asset sa panahon ng economic uncertainty. Ang sitwasyong ito ay paalala sa atin na hindi po lahat ng technical analysis ang dapat nating batayan, kundi pati na rin ang geopolitical at saka macroeconomic factors. Kaya kung ikaw po ay isang investor, magkaroon po tayo ng long-term perspective at huwag po tayo mag-panic sell. Alamin po natin ang tamang entry at saka exit points. Kung ikaw naman ay isang trader, kailangan po nating maging maingat at gumamit po tayo ng risk management strategies tulad po ng stop loss at saka position sizing. At kung ikaw naman ay isang crypto miner, bantayan po natin ang energy cost at profitability ng ating mining operations. Sa kabuuan, ang Bitcoin market ay cyclical at kahit may bearish trend ngayon, hindi ito nangangahulugan na ito ay babalik sa mas mataas na presyo sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.